Part 4. Maaga akong nagising kinabukasan. Mabilis akong naligo agad lumabas ng bahay nang matapos. Inaayos ko ang balabal saka nagsimula ng maglakad. Natigilan ako nang makita ang nakasandal sa malapit na puno. Senyor ito. I recognized him immediately. Nagangat siya ng tingin saka umayos ng tayo. Umakbang ako palapit, nagtataka kung bakit nandito siya ng ganito pa kaaga. Tanging ang ilaw lang galing sa loob ng bahay ang nagbibigay liwanag sa pwesto ko. Ibinaba ko ang balabal saka nakita ko, ang pagtagal ng tingin niya doon. Yumigting ang kanyang panga. Sinalubong niya ako kaya tumigil na ako sa paglalakad. Sa tangkad niya, kinailangan ko pang tumangala para tuluyan siyang makita. Ang sabi niya kahapon ay ihahatid niya ako papuntang lungsod. Hindi ko alam na tutuhanin niya. I told you yesterday. Kaya ko na ang sarili ko. Umuwi ka na, may trabaho ka pa mamaya, mahinang sabi ko. Uminga siya ng malalim sa kayumo ko, tila sumusuko. Muli niya akong tinignan. Let's go, aniya saka kinuha ang dala kong painting. Wala na akong nagawa kundi ang sundan siya. Pinuksan ko ang flashlight saka nagpatiuna ng maglakad nang hindi siya nililinggan. Dahil sa nakasunod siya, kahit ang paglakad ko ay nararamdaman kong pinapanood niya. Uminit ang pisngi ko agad umayos sa paglalakad. Natigil ako nang may dumaan na maliit na ahas. Nakita ko ang balat na mukhang natanggal kaya posibleng nagpapalit na ang ahas ng bagong balat. Ako ang nasa unahan kaya natigil din siya sa paglalakad. What's the problem? Naramdaman ko ang pagliit ng distansya namin dahil sa paglapit niya. Halos malanghap ko na ang bangon niya. Sinundan niya ng tingin ang iniilawan ko. Mabilis ang paghila niya sa akin, hindi ko na namalayan na nasa likuran niya na ako, siya na ang may hawak ng flashlight. Hindi ko alam kung tatawa ako o magseseryoso nang makita kung gaano siya ka-focus sa pagsunod ng tingin sa ahas. Kinagat ko ang pang-ibabang labi. Maliit pa yan, sabi ko habang pinapanood ang ahas na nagtungo sa isang butas. It's still dangerous. Hindi rin nakakamatay, dugtong ko. Nilangon niya ako nang nakakunot ang noo. He looks mad and confused about something. Nakagat ka na ba? Bahagyang akong ngumiti sa katumango. Oo, hindi naman masyadong masakit. Ikaw ba? Umiling siya saka nagpatuloy na sa paglalakad. Tahimik akong sumunod. Watch your steps. Hindi na ako sumagot hanggang sa umabot na kami sa bungad. Agad kong nakilala ang sasakyan na hamarang sa planta noong huli akong pumunta sa lungsod. Tahimik saka madilim pa ang daan kaya sigurado akong wala pang tao. Hindi ko maiwasan ang kabahan dahil hindi kailanman mawawala ang posibilidad. Ang huling punta ko dito ay muntik na akong mahimatay dahil sa pagtakbo sa lagnat. Hey, he called me softly. Napatingin ako sa kanya sa unahan saka lang napansin ang pagtigil ko sa paglalakad. Pilit akong ngumiti. Tara na. Matagal niya akong tinignan bago siya nagpatiunang lumapit sa sasakyan. Pinuksan niya ang pinto iginiya ako papasok. Para akong nakalutang sa kaba. Nilibot ko agad ang tingin sa labas para masiguro na walang nakakita sa akin. Ano na lang ang iisipin ng makakakita. Kasama ng senyor ito ang anak ng isang kriminal. Hindi yun maganda pakinggan para sa katulad niya. I doubt it will ruin his name. Tiyak akong ang pangalan ko lang ang lalong masisira hindi siya. Madali lang sa mga tao dito ang gumawa ng dahilan kung bakit ko nilalapitan ang Sefiorito. Kung ano ang iisipin nila, iyon ang magiging dahilan na kakalat. Kahit palitan ko ang pangalan kong Sirana, hindi pa rin mababago kung saan ako nanggaling. Kahit siguro sa kabilang buhay, mananatili akong anak ng isang kriminal. Dito mo na lang itigil, sabi ko nang palapit na sa bungad ng lungsod. Sinulyapan ko siya sa kanadatnan ng pag-igting ng kanyang panga. Itigil mo na rito, baka may makakita sayo. Sinunod niya ang gusto ko. Tumigil ang sasakyan hindi kalayuan sa bungad ng mansyon. Nilangon ko siya na nananatiling nakatingin sa harapan. Tahimik kong niyakap ang painting na nasa hita. Tumikim ako. Bababa na ako. Kasabay ng paghawak ko sa pintuan ay ang pagtunog ng sasakyan. Nilinggan ko siya sa nakitang hawak niya na ang susi. Hindi ako makakalabas dito kung locked ang sasakyan. Pinanatili ko ang maging kalmado kahit ramdam ko na ang namumuong kaba sa puso ko. May sasabihin ka ba? O ipapabili? I don't have an idea, what's his reason for stopping me from going out? Kung may sasabihin siya, makikinig naman ako.
Hindi na kailangang i-lock ang sasakyan dahil hindi naman ako tatakbo. You don't want to be seen with me. May iritasyon na sabi niya. Hindi ko iyon napaghandaan. Nagulat ako sa sinabi niya kaya natagalan bago ako nakasagot. Umayos ako sa pagkakaupo. Iyon ang dapat, marahang sagot ko. I don't mind being seen with you. Hindi ako komportable, mabilis na pagputol ko. I felt of pain on my chest, for some reason. Hindi ko alam kung saan iyon nanggaling. Natahimik siya. Hindi ko na siya nilingon saka hindi na rin ako nagsalita. Ilang minuto ang lumipas nang tumunog na ang sasakyan. Kinuha ko na ang senyales na iyon na pinapayagan niya na akong lumabas. Mabilis kong inayos ang balabal agad lumabas na ng sasakyan bitbit ang painting. Naglakad na ako papunta sa bungad. Kahit na malayo na sa sasakyan, ramdam ko pa rin ang titig niya. Lumiko ako papuntang shop. Sandali akong naghintay bago dumating si Miss Elisa. Walang pinagbago ang offer niya sa akin, wala ring pinagbago ang desisyon ko. I know this is a great opportunity for me, it's just that, I'm still scared. I don't want to push myself knowing I can't do it. Kung alam kong kaya ko na, kukunin ko ang offer. Payapa akong nakauwi ng bahay. Nang makauwi, nagluto ako ng tanghalian bago nilinis ang buong bahay. Nilaban ko ang iilang damit, hindi ko na namalayan na hapon na nang matapos ako sa lahat na gawain. Nalinis ko na lahat kaya sigurado akong wala na akong magagawa bukas kundi ang magpinta. Naligo ako ng gamabi. Kumain ako ng hapunan bago naupo sa sala. Hindi pa ako inaantok kaya hindi muna ako pupunta sa kwarto. Wala ring mangyayari kung pipilitin kong makatulog. Napatingin ako sa pintuan dahil sa isang katok. Umahan ang kaba sa dibdib ko. Wala akong ideya kung sino ang pupunta sa ganito kalalim na gabi. Kinagat ko ang pangibabang labi, tahimik na nilock ang pintuan. Sino yan? Walang sumagot kaya akala ko guni-guni ko lang ang katok na narinig. Babalik na sana ako sa upuan nang marinig ang boses. It's me. Kumunot ang noo ko nang makilala ang boses. Diretso kong binuksan ang pintuan agad nadatnan siyang nakatayo sa gilid ng pintuan habang nakayuko. Hindi ako makapaniwala. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. I want to see you, mahinang sabi niya. Lumabas ako sa pinto sa kaagad kong naamoy ang amoy ng alak. Bahagya ko siyang nilapitan agad na kumpirma na sa kanya iyon nanggaling. Hindi ko gusto ang amoy ng kahit anong klaseng alak na nanggagaling sa mga magulang ko noon. But he smells different. Ang natural na panlalaki niyang bango ay naghahalo sa amoy ng alak. He smells good. Lasing ka ba? He looked at with tired eyes. No. Lasing ka, I concluded. His eyes says it all. Pagod pati mukhang inaantok. I'm not drunk. Masama ang uminom. Kahit anong sabihin mo, hindi mababago na uminom ka. Isa sa mga rason na ayaw ko sa alak ay dahil naaalala ko sina Papa. Kapag nakakakita ako ng bote sa sala noon, senyales na iyon na makakatanggap ako ng pasagaling kay Mama. She always hurt me when she's drunk. I'm sorry, I will not drink again. Napatingin ako sa kanya saka nakita siya nakayuko na sa akin. Pagod ang kanyang mata pero makikita pa rin, ang determinasyon na sundin kung anuman ang gusto ko. Wala akong ideya kung saan nanggaling ang sinabi niya. Wala naman akong sinabi na ayaw ko sa amoy niya. Ayos lang. His expression didn't change. What else you don't like? Nag-iwas ako ng tingin. I suddenly felt weak. Sabihin mo, babaguhin ko, mahinang sabi niya, nanunuyo. He's giving his decision to me. Ang tibok ng puso ko ay hindi nakakalma. It's normal for him to drink liquors, especially he's a businessman. Sigurado akong hindi lang ordinaryong alak ang nainom niya sa ilang taon niya sa Manila. He drinks and for sure, he has bunch of girls. Muntik ko nang makalimutan ang una kong pagtingin sa kanya. Mukha siyang babero. Just, don't push me away. Tumaas ang tingin ko sa sinabi niya. Halos mawala na ako ng hininga dahil sa pagpipigil. Ayos lang naman uminom, wala sa sariling sabi ko. Tila nagbago ang pananaw ko dahil sa kaba. Nakita ko ang bahagyang pagtaas ng labi niya. Nahiya ako kaya agad akong nagsalita. Delikado lang dahil gabi na, hindi ko matuloy-tuloy ang sinasabi. Sinulyapan ko ang daan na dinaanan niya kanina. Madilim pati kung walang flashlight na dala, walang kasiguraduhan kung anong klaseng hayop ang matatapakan mo.
Madilim na pero nagpunta ka pa dito. Hindi siya nagsalita. His eyes remained on me. Uuwi ka ba? Yes. Kaso gabi na. Tanong ko sa kanya. Kahit natatakpan ng dilim ang kanyang mukha dahil nakayuko, nakita ko ang pagtalam ng mata niya. Uminit ang pisngi ko nang makuha ang gusto kong sabihin. Tumikim ako sa kasinubukang ibalik ang sarili sa huwisyo. Dito ka na lang muna ngayong gabi. May sofa naman, kalmadong sabi ko kahit naramdam ang bawat pagbagsak ng puso sa kaba. Mabubuwal na ata ako sa kinatatayuan. Are you sure? He asked silently. Tumango ako agad lumayo sa kanya. Sumunod ang tingin niya sa akin hanggang sa tuluyan na akong pumasok sa bahay. Sumunod siya sa pagpasok, tahimik na nilibot ang tingin sa buong bahay. Tumingin ako sa sofa, kulang na lang ay masampal ang sarili. Hindi siya kasya roon, sigurado ako. Sa tangkad niya, imposibleng magkasya siya. Doon ka na lang sa kwarto ko. I'm fine here, seryosong pagputol niya. Natulala ako sa nilingon siya. Pero hindi ka magkakasya. He looked me. It's okay. Wala na akong nagawa kundi ang tumango. Kumain ka na ba? He nodded. Kalmado siya pati ako ang hindi mapalagay. Ang bahay ko ay hindi nararapat sa kanya pero wala na siyang magagawa dahil ito lang ang pwede niyang tuluyan ngayon. Para akong nakalutang nang pumasok ako sa kwarto para kumuha ng bagong unan pati kumot. Lumabas ako saka nadatnan siyang nakaupo sa sofa. Sa lapad ng katawan niya, hindi talaga siya magkakasya. Kung makakatulog man, siguradong nakaupo lang. Ayos lang namang sa kwarto na lang kita. Doon na lang ako sa isang kwarto, sabi ko, tinutukoy ang kwarto ng mga magulang ko. Sinulyapan niya ang pintuan agad umiling. I'm good here, he assured me. Inabot ko sa kanya ang unan pati kumot. He put it beside him before he looked upon me. May kailangan ka pa ba? Hindi siya sumagot saka nananatiling seryosong nakatingin sa akin. Ang mga mata niya ay nagsimula ng pumungay, pero nanatiling nakabukas para sa akin. Tumikim ako sa kaakmang tatalikod na nang mahawakan niya ang palapulsuhan ko. He pulled me making me fall to his lap. Nanlaki ang mata ko saka napasinghap. He gently wrapped his arms around me. Hindi magkandamayaw ang lakas ng tibok ng puso ko. Ang nasa isip ko ay gusto kong lumayo, pero hindi ko magawa dahil sa isang dahilan na kahit ako ay walang ideya. We both looked to each other's eyes. Bumaba ang kanyang tingin sa labi ko, pero agad ding umangat. He's avoiding in doing something. Marahan niyang hinawakan ang kamay ko, ipinatong sa balikat niya. Nagtagal ang tingin ko roon saka nakita ang payapa na pamamahinga. Bumalik ang tingin ko sa kanya, nadatnan siyang marahang nakatitig sa akin. Wala sa sarili kong pinatong ang isang kamay sa balikat niya, habang nananatiling nakatingin sa kanya. He sighed. He looks weaker now. 4 years, I hate attention. I hate being noticed. But for once in my life, I want his attention for myself. Nagising ako dahil sa sinag ng araw na pumapasok sa kwarto. Bumangon ako saka naglakad palabas ng kwarto. Nasa pintuan na ako nang maalalang hindi ako nag-iisa sa bahay. Dali-dali akong umatras saka lumayo sa pintuan. Hindi ako mapalagay. Ilang minuto kong kinalma pati inayos ang sarili. Nang sa tingin ko'y handa na, saka na ako lumabas. Nadatnan ko siyang tinitignan ang painting na nasa sala. Uminit ang pisngi ko nang maalala ang painting na nasa kwarto. Tama lang na hindi ko na dinisplay iyon sa sala. Posibleng magkaroon siya ng ideya na siya ang nasa painting dahil siya lang naman ang lalaki na naliligo sa ilog. Lumipat ang tingin niya sa akin. Mukhang kanina pa siya gising. Good morning. Maliit akong ngumiti saka nagtungo sa kusina. Magluluto muna ako ng umagan. Hindi ako sigurado kung anong oras na ngayon. Ramdam ko ang pagsunod niya. Sinulyapan ko siya, nakita ang panunood niya sa pagkuha ko ng gagamitin sa pagluto. Kumuha ako ng bigas sa hinugasan bago nilagay sa rice cooker. Nananatili siyang nanunood. Hindi ako pala salita pero ngayon na nandito siya, parang kinakailangan kong makipag-usap para lang mawala ang mahabang katahimikan. Ang problema ay hindi ko alam kung paano siya kausapin. I will cook, Anya. Napatingin ako sa kanya saka nakita ang pagtingin niya sa rice cooker na nagsimula ng humandar. Marunong ka ba? He looked me as he smirked. Of course. Kinagat ko ang loob ng bibig para mapigilan ang pagngiti.
Hindi ako naniniwalang marunong siyang magluto. Hindi ako maniniwala hanggang sa wala akong nakikita. Okay. Inihanda ko ang mga sangkap bago siya pinabayaan na magluto. Tahimik siyang nagsimula. Tumayo ako sa gilid ng rice cooker saka pinanood siyang magluto ng ulam. Now that I'm standing here, it feels wrong. Ang makita siyang magluto, sa sarili kong pamamahay ay parang mali. I should be the one who's serving him. Ang malakas na pagtibok ng puso ko ang dumagdag sa patunay na mali nga itong ginagawa niya. But there's a part of me who wants to see him cook. Since I'm sure he's not used to this. This is the opposite of the life he has. He's the one who's being cooked and served. Nag-iwas ako ng tingin saka lumayo sa kanya. Kagaya ng hindi pamilyar na nararamdaman ko ngayon ay parang mali rin. Inabala ko ang sarili na ayusin ang hapag para maiwasan ang panunood sa kanya. Eksperto ang galaw niya kaya kumbinsido na akong marunong nga siyang magluto. Lahat yata na akala ko'y wala siyang alam ay marunong siya. Medyo natagalan ang kanin pero sakto lang nang matapos ang paglagay ng ulam sa hapag. Sabay kaming naupo. Kape. He shook his head. No, thank you. Tumango ako saka kinuha ang kanin. Wala sa sarili kong nilagyan ang plato niya. Eating with someone feels foreign. Parang hindi ko nasubukan o dahil sa nakalimutan lang. Nasanay ako noon na naglalagay ng plato sa mga magulang, hindi ako makapaniwalang muli ko yung ginagawa matapos ng mahabang panahon. Hey, he gently calls for my attention. Napatingin ako sa kanya dahil sa paghawak niya sa kamay ko. Akmang ibababa niya ang hawak ko pero pilit akong ngumiti, ipinagpatuloy ang paglagay ng kanin sa plato niya. I don't know what to feel but I'm thankful to Dave. Hindi ko man masabi ngayon pero malaki ang pasasalamat ko. Akala ko'y uuwi na siya matapos kumain pero hindi. He volunteered to wash the dishes, but I didn't let him. Kaya wala siyang nagawa kundi ang magtungo sa likuran ng bahay. Nang matapos sa paghuhugas ng pinggan, sinilip ko siya sa bintana. Tahimik saka payapa siyang nakaupo sa damuhan habang kaharap ang payapang ilog. Lumabas ako ng bahay saka nagtungo sa pwesto niya. Napatingin siya nang maupo ako sa tabi niya, nananatili pa rin ang distansya. Namayani ang mahabang katahimikan. Natural na tunog lang ng gubat ang maririnig, sabayan ng pag-agos ng ilog. Hindi ka ba maliligo? Tanong ko. Alam kong hindi siya maliligo dahil wala naman siyang damit na dala. No. How about you? He asked as he glanced at me. Nagkibit balikat ako. Siguro. He nodded coolly. Siguro ako rin. Nilangon ko siya. Siguro ano? Siguro maliligo rin ako. I know he's pulling a joke, but the way his eyes darkened, it tells me that he's not. Hindi nga ako nagkamali sa pananaw sa kanya noon. Bawat galaw sa kasalita niya may ibang kahulugan. Nasa sayo na lang kung anong gusto mong paniwalaan. Umalis siya ng malapit na hamapan. Siguro ay may gagawin pa. Kinabukasan, maaga akong nasa harapan ng ilog para sa painting. Gusto ko sanang maligo pero sobrang lamig ng tubig. Nagsimula na akong magpinta. Nasa kalagitnaan ako nang dumating si Senyorito Dave. Wala siyang dala ng dumating kaya agad kong nakuha na hindi siya nandito para maligo. Ipinagpatuloy ko ang ginawa. Natigil lang nang maramdaman ang pagtabi niya sa akin. Ang inuupuan ko ay paaba na gawa sa kahoy. Malaki ang upuan pero ngayon na nasa tabi ko siya, parang biglang lumiit. Pilit kong hindi pansinin yun hanggang sa naramdaman ko ang kamay niyang nilagay sa upuan ko. Paimpol akong umayos ng upo para malayo sa braso niyang nasa upuan. Walang nagsasalita simula nang dumating siya. Mukhang wala naman kaming sasabihin sa isa't isa pero, gusto kong magsalita dahil nakakaasiwa. Can you paint me? He asked calmly. Sinulyapan ko siya. Hindi ko alam kung kaya ko ba siyang ipinta. Automatikong pumasok sa isip ko ang painting na nasa kwarto. Yung mukha mo. Tanong ko sa kalmado na boses. Wala akong tiwala sa sarili na kaya kong ipinta ang mukha niya sa painting. Masyadong perpekto ang detalye ng mukha niya, kaya natatakot akong hindi ko iyon mabigyan ng hustisya. Anything, he answered while staring at me, waiting for my answer. Uminit ang pisngi ko. Hindi ko ata kaya. He raised a brow. Mas lalo akong nahiya. One flick of his brow made me shy. Why? Am I too ugly? Panunuya niya. Mas lalong uminit ang pisngi ko sa kahihiyan.
Alam niyang hindi totoo yun. Hindi lang ako marunong, mahinang sabi ko. Hindi siya nagsalita. He remained staring me, mukhang may iniisip. Hindi ako sigurado kung iniisip niya ba ang painting kaya hindi siya nagsasalita. Nag-iwas ako ng tingin. Pero marunong akong gumuhit, bawi ko. He moved closer. Napasulyap ako sa kanya. He looks more interested now. Unti-unting nawawala ang distansya naming dalawa. Can you do that for me, then? Tumango ako. Sisimulan ko mamaya. Umalis siya dahil sa isang tawag. Ang sabi niya'y babalik siya bukas para tignan ang gawa ko. Kinakabahan ako dahil walang kasiguraduhan ang kalalabasan ng gawa ko. Nakailang punit ako ng papel bago ako tuluyang nakontento. Marunong akong gumuhit pero hindi ko na maalala ang huling beses na ginawa ko to. Sa drawing ako noon kumakapit tuwing may pinapagawang proyekto. Mahal ang magpa-print kaya pinipinili ko na lang na i-drawing kahit mahirap, lalo na't hindi lang sariling proyekto ang ginagawa ko. Simula nang tumigil ako sa pag-aaral sa pagpipinta ako mas nag-focus. Siguro dahil na rin yun ang pinagkakakitaan ko sa nakaraang taon hanggang ngayon. Hindi ko na namalayan ang oras. Maaga akong nagluto ng hapunan saka kumain. Nang matapos maghugas ng pinggan, ipinagpatuloy ko ang ginagawa. Malapit na maghiting gabi nang matapos ako. Hindi ako sigurado sa drawing pero kontento na ako dahil mukhang nabigyan ko rin ng hustisya. Mabilis akong naghugas ng katawan bago nagtungo sa kwarto para makatulog na. Agad akong nakatulog pero nagising din dahil sa bangungot. Ilang taon ko na nararanasan to pero hindi ko pa rin maiwasan ang matakot. Hindi na ako nakakatulog pa, hindi ako lumalabas ng kwarto kapag hindi pa umaga. Kaya kadalasan, nakaupo na lang ako sa kama sa kamalalim na nag-iisip. Sometimes, my thoughts scares me. Naiisip ko ang mga hindi angkop na bagay na wala sa kontrol ko. Natatakot ako dahil hindi ko maisip, ang sarili na gawin ang mga bagay na iyon. Ipinagpasalamat ko na lang, dahil nakokontrol ko ang sarili na hindi gawin ang isang bagay. Nakatulog ako muli pero umaga na. Naligo ako saka kumain ng agahan. Nagtungo ako sa likuran ng bahay saka nadatnan si Senyor Ito Dave na nasa ilog saka naliligo. Umupo ako sa upuan, tinanaw siya. He combed his hair. Like in a dramatic scene, he looks like a Greek god, who's having a normal bath in his own territory. Lumingon siya sakin agad akong natagpuan. Sandaling bumaba ang mata ko sa tiyan niya. Tumikim ako na pasimpleng yumuko habang nilalaro ang daliri. Tumingin ako sa isang bahagi ng ilog. Sa gilid ng mga mata ko, nakita ko ang pag-ahon niya. Kinuha niya ang sariling tuwalya pati damit bago lumapit sa akin, saka ko pa lang siya tinignan. Can I borrow your bathroom? Tumango ako. Sandali niya akong tinignan bago nagtungo papasok ng bahay. Hindi ako mapalagay sa kinauupuan. Tumayo ako saka pumasok ng bahay. Nasa banyo pa siya kaya nang nagtungo ako sa kwarto para kunin ang drawing kagabi. Lumabas din ako agad saka naupo sa sala para hintayin ang paglabas niya. Kontento ako rito kagabi pero ngayon na ibibigay ko na, parang gusto kong ulitin gawin. Baka hindi niya magustuhan. Akin ba yan? Napaigtad ako nang dumating siya sa harapan ko. Bago ko pa maitago ang dala, sinilip niya na ang drawing. Tiningala ko siya na nakatitig na sa hawak ko. Kinagat ko ang loob ng bibig. He looks amused and satisfied. Hindi ko alam kung nagpapanggap lang ba siya o totoo ang reaksyon niya. Ayos lang naman sa akin kung sabihin niyang hindi niya nagustuhan. Matagal na ako hindi nakakaguhit, kaya posibleng pangit sa paningin niya. Pero hindi ko rin napigilan na hintayin ang magandang masasabi niya sa drawing. Nang nagtagal, hindi ko na nakayanan ang magsalita. Matagal na. Pwede ko bang itago ito? Ha? Tumingin siya sa akin. Akin na lang ito. Lumunok ako at tumango. Sige, sayo na. Ibibigay ko rin naman sa kanya. Wala akong planong itago iyon para sa sarili, dahil ano naman ang gagawin ko roon. May talent ka. Naupo siya sa sofa. Wala sa sarili akong naupo sa tabi niya. Salamat. Sandaling namayani ang katahimikan. Hindi ako komportable kapag tahimik kaming dalawa, pero ngayon, hindi ko nararamdaman iyon. Do you have plans to continue your studies? Marahang tanong niya. Nilingan ko siya na bahagyang ngumiti. He looks calm and serious. Gusto ko, mahinang sagot ko. The way he's gently looking me, comforts me.
Bakit ka tumigil noon? Mahinahon niyang tanong. Ang mga tanong niya ay dapat pressure ako pero hindi. Walang nagtatanong sa akin ng tanong na iyon, dahil nag-iisa ako sa loob ng maraming taon. Hindi ko alam na ganito pala kasarap ang malaman na may interesado sa iyo. Lumapit siya sa akin saka hindi na namalayan na nasa gilid ko na siya. Kung hindi ako titigil, malalaman ng mga tao na anak ako ni Manolo, kalmadong sagot ko. He slowly nodded, like he clearly understands my situation. Pasimple niyang hinawi ang buhok ko patungo sa balikat. Gusto mo bang magpatuloy? Napangiti ako habang dahan-daang ang tumango. Ngumiti siya. Then we'll make it work, tiniyak niya sa akin.